things that bind your mind. Ngayon naman, i-deal naman natin yung heart. Kasi marami ding issues sa heart. Kaya we need the healing of the heart. This is our next topic. Sabi ng Proverbs 18 verse 14, a man's spirit sustains him in sickness, but a crushed spirit who can bear? Totoo yun eh. May mga tao na wala naman sakit, pero bakit nagkakasakit? Bakit nanghihina? Kasi their spirit is crushed. Merong problema sa loob. Kaya aking advice, huwag niyong baliwalain yung pain, bitterness, unforgiveness sa inyong puso. Kasi ito offshoot ng katotohanan ng may problema ka sa loob. Kasi, yung ating mukha, ang reflection, ito itong mukhang ito. Ito yung salamin ng buhay natin. Dito makikita mo, marirecognize mo kung may problema sa loob. Diba? Kaya kung minsan yung ibang tao, akala nila wala akong problema. Kasi nga, ang nakikita nila, mukhang ano eh, parang, sinasabi nga nila, para daw akong walang problema, gano'n. Pero hindi nila marami kong problema. Marami. Bawat isang member ng JTLM, problema nyo, problema ko lahat yan. Kahit hindi nyo sinasabi sa akin yan, dala-dala ko yan. At dati noon, dahil doon, muntik na ako madisgrasya. Kaya merong marka to, yan yun. Kaya sabi sa akin ng doktor, pag hindi ka tumigil, pastor, being stressed, hindi ka tatagal. So, ako nag-decide talaga na ialis yung mga nakaka-stress sa akin. And isa sa nakaka-stress, yung pain sa loob. Kaya minsan sinasabi ko, kung galit ka sa akin, suntukin mo na lang ako. Huwag ka nang salita ng salita. Dinadagdagan mo pa eh. Kasi the deepest pain a person can have are centered in the soul. Hindi nakikita pero grabe ang epekto. Alam niyo ba, nung nilikha ng Diyos ang tao, nilikha siya na para mahalin, maramdamang minamahal, at the same time, magbigay ng pagmamahal. Mali kasi yung konsepto ng tao eh. Gusto niya laging siya mamahalin. Gusto niya siya laging bibigyan, mamahalin. Hindi. Tatlo ang general na para bang idea ng Diyos sa tao nung nilikha niya. Na ikaw ay makaharanas ng pagmamahal, makaramdam. You feel love. You could be loved. And at the same time, yung tinanggap mo, ibigay mo rin. Kaya lang ang tanong, paano kang magbibigay? No? Paano kang magmamahal at magbibigay ng pag-ibig kung broken ka mismo? Kaya hindi maramdaman ng tao yan. Kaya, halimbawa, yung pastor, problematic, kawawa yung member. Magulang, problematic, kawawa yung anak, pamilya. O yung D group, yung pinaka-leader, problematic, mayroon palang pain sa loob. Marami akong alam na ganyang mga tao. Kasi I went through that as well. Pag broken ka, ala kang bibigay. Mahihirapan ka magbigay. At karaniwan itong mga wounds na ito ay naporma during childhood days. Kasi may mga reasons. One, kulang ng family affection, hindi nag-i-express ng love. Maraming inhibitions. Maraming pag-aalinlangan. Yung yayakapin mo, niyakap mo ako. Hey! Kuya ko nung inakap ko sa Australia, nasa hagdan kami, nakatuwa ko ang kapin. Sabi pa naman, dari. Hindi ko alam na ganun pala yung kuya ko.
Kulang ng family affection sa family. Kulang ng expression ba? Darling, mahal. Kasi laging wrong interpretation eh. Pwede kang pagbintangan na, uy, siguro kalaguyo niya kasi tinawag na dear. Ano pa? Love. Kulang ng love. Yung isa, affection, yung paano niya i-express yung kanyang nararamdaman. Ito naman, kulang talaga ng pag-ibig o walang pag-ibig. Alam natin yun, pag kulang ng pag-ibig. Para bang yung bata, pinanganak pa lang, si bangot na, nung lumabas yung bata. Kaya paglaki niya, ganun din siya. Hindi siya makapag-express kasi wala siyang natanggap. Ang bata, pag nasa loob, basta iyan ay nabuo na, may buhay na, nakakaramdam na yan. Huwag niyong bibiruin. Natandaan niyo si Daniel, kasi gusto ko bunso ko lalaki. Dalawa na kasing babae, dalawang lalaki, tapos dalawang babae. Gusto kong bunso ko lalaki, para may laruan ako. Kino-confess ko na lalaki siya. Only to find out na kasi kala namin ni Tess ay over na si Dane sa buwan. Mali ang bilang namin. Kala namin papunta ng 10 months, hindi pa lumalabas, 10 months na. Yung pala, 9 months pa lang. Pina-ultrasound namin. Ayoko sana gusto ko yung surprise ba ako kung sino yung lalabas. Kung yun ay baka o kambing, gano'n lalabas. Ayokong inaalam eh. Tapos ipopost. Well, that's your right. Hindi ko napapakilaman yon. Pero don't overdo it. Ang lahat ng post mo na lang yun na lang nakikita. Puro yun. Okay. Kaya humingi ako ng sorry kay Dane eh. Sabi ko, anak, sorry ha, napagbintangan kitang lalaki ka. Kaya pag kinakausap ko, lalaki. Kaya nung lumas si Dane parang mukhang lalaki. Pero later on, lumabas namang siya talaga yung maganda. Maganda rin yung mga kapatid niya, siyempre. Si Mia, kasi naman ni Mia. Mas na sinasabi ko naman, kaya maganda anak kasi kamukha ka ni Papa mo. Yun ang nagdadala doon. Kulang ng encouragement and recognition. Ibang halimbawa, nakakuha ng magandang grade. Nangopya ka lang siguro eh. Sa halip ba na i-comfort yung anak na, uy, galing naman ng anak ko. I-encourage sana. O kaya mahina yung sa mathematics. Karaniwan naman talaga sa math ang problema ng marami. I-encourage mo, kaya mo yan, anak. Alam mo, pinakita palakol. Sabi ko, anak, sa susunod yan. Magiging 2 palakol na yan. Kasi nung una, 75 eh. Naging 2 palakol, 77. Nung final naman, nakaabot naman ng 80 class. Hindi ko alam si Mia pala, 87 yung math. Ay, nako. Hindi ko sila piniressure. I tried my best to encourage them na mag-aral lang. Tiyaga. Ngayon, pagkakulang ng love, encouragement, and affection, nagkakaroon ng emptiness sa puso. Kahungkagan. At kahit dumaan ng maraming taon, andun pa rin yun. Hindi basta-basta nawawala yun, tandaan nyo. Kung ano yung in-inflict o na-inflict sa tao, dala niya yan until magkaroon siya ng deliverance eh. Kaya huwag niyong bibiruin na, sabihin mo na, pangit mo naman anak. Bobo mo naman anak. Ay naku, Diyos ko, para kang nagtanim ng time bomb dyan. Kala mo, hindi, dadalhin niya yon. Kaya pag sa tiyan pa lang, in-expose mo siya na lagi kayo nag-aaway mag-asawa, lagi kang busangot, lagi kang galit. Paglabas ng anak mo, sasabihin niya, how! Galit na eh.
Kasi yun ang orientation niya. Oo. Andyan yan lagi. Ngayon, ang gagawin ng tao, secondary things ang ipampapalit. Yan na, dyan na magsisimulang pumasok ang mga horrible sins. Yung mga karumal-dumal na kasalanan. Kaya nga yung iba nag-aasawa, hoy, huwag niyong gagawin ito ha. Na pag nagalit kayo sa magulang niyo, asawa gagawin mo. Wag, hindi solusyon ang pag-aasawa. Kahit kailan. Dadagdagan mo lang ang sakit ng ulo mo. Nas nakakuha ka pa ng asawang batugan. Iba naman, droga. Kasi momentary yan eh. Parang sandali lang. Hi, okay ako naman. Happy. Pag lumipas yung tama, sad na naman ako. Maaalala mo naman. Hindi mo yung makakalimutan basta-basta, ha? O ano pa? Kaya sa halip na bumuti, lalong lumalala. Kung sa sugat, lalong nagkakanana. At lalalim ng lalalim yan. Pati yung memory and everything, magiging deeper yan. At magiging incorporated na yan sa sistema ng buhay niya. Kaya kailangan mo ng inner healing. Kanina, deliverance from the spirit of Python. Yung sumasakal sa atin. Sumisikil ng ating hininga. Yung life ni Jesus sa buhay natin. Ngayon naman ang kailangan natin inner healing. Wounds ito inflicted sa kaluluwa. Kasi nga, sabi natin kanina, binanggit ko na yan, kaya hindi ko naman masyadong hahabaan, spirit, soul, and body. So, ayan na yan, mind, emotions, and will, hindi ko na masyadong explain. Alam natin, yung mind, yan yung tumatanggap ng data, pinoproseso niya. Yung emotion, siya yung nagbibigay ng flavor, saya, lungkot, whatever, sa kanyang buhay. At ang kalooban, yun yung decider. Siya yung nagdi-decide kung, sa magandang termino, last word, last say, sabi nila. So yung emotion, yan ang madalas tinatamaan. At karaniwan ng sugat sa emosyon, malalim. Deeper than what you have thought. Na ganun lang. Rooted in the innermost part of the heart. Kaya hindi mo makikita. Kaya pag hindi ka sensitive, hindi mo siya madadala sa kalayaan. Hindi mo siya matutulungan. Kasi karaniwan ng approach ng tao, superficial eh. Sa surface lang, hindi na tinitingnan yung root cause. Dito sa subject natin na ito, titingnan natin ang pinag-ugatan kung bakit ka ganyan. Bakit ka matampuhin? Bakit ka negative lagi sa mga bagay-bagay? Bakit ka magagalitin? May pinagmulan yan. Kahit kami mag-asawa, dinil namin mag-asawa yan. Kasi siyempre, si Tess, meron siyang sariling pinanggalingan. Ako may sariling pinanggalingan. Iba yung pamilya ko, iba yung pamilya niya. Kasi nga, ang mga sugat sa kaluluwa, karaniwan, ito'y nagsisimula bago pa man ipanganak ang bata. Doon pa lang sa loob ng bahay bata. Kasi ang bata, nagiging extension niya, pag na-conceive yung bata, extension niya ng parents' characters. Kaya nga madalas sa seminar, sa seminar ako sa mga ikinakasal, sinasabi ko na, tinatanong ko, ilan ba yung, kasi sa seminar, tinatanong ko, ilan yung natutulog sa kama ng mag-asawa? Sagot nila, bilis, dalawa po. Yung iba naman, 3, kasi iniisip niya si Jesus. Siyempre, very spiritual eh. Nung sinagot ko, 6. Taka sila eh, bakit 6? Paano naging 6? Sabi ko, ganito lang yan. Yung mag-asawa, di 2 na. Yung tatay at nanay ng lalaki, at saka tatay at nanay ng lalaki, dala-dala mo yan. Kaya nga nagkakaroon ng classes kahit sa higaan, ganda-ganda ng simula, magtatapos sila, matutulog ng galit sa isa't isa. Lalo yung sasabihin mo, kasi yung mga magulang mo, ganyan eh. May mga ganun talaga, yung approach eh.
Kasi nga, superficial ang pagtira. Wala kasing common sense eh. Yung ganun, nakakasakit yun eh. Sinabi niya, yung magulang mo, walang utak. Mag-aaway na. Merong root cause. Kung bakit ganyan si Sarah, may pinagmulan yan. Siyempre, magulang niya. Kung ano yung nakuha din ng magulang niya yun, nung nanay niya, doon sa kanyang nanay din at magulang. Kaya pag inugat mo ng inugat yan, babalik yan sa kasalanan. At walang ibang dapat sisihin yan, kundi si Satanas, hindi ang Diyos. Hindi ang tao. Kaya pag iyan ay in-approach mo ng tao, pang tao lang na orientation, ay hindi ka makakatulong. You have to find the root. Kaya during conception, dapat laging masaya ang atmosphere, yung environment ninyo. Wag yung time na yun, yung lagi kayo nag-aaway, lagi kayo nagsisigawan, tapos lagi kayo malungkot. Kuhang-kuha ng bata yun eh. Kaya paglabas ng bata, malungkot. Parang walang arrival yung dating ng bata. Wala. Kaya isa yun sa binantayan namin ng mag-asawa nung panahon na pag si Tessa ibuntis. Inaalagaan namin talaga. Kaya si Jed, mahilig sa musika yun eh. Alam niyo bakit? Laging every morning yan, hapon, tanghali, nagpapatugtog si Tess ng mga tape. Tape pa nun eh. Yung mga ganon, yung bala. Yun. Ang dami namin kakarga ni Tess yung, ang tawag doon? Hindi ko na rin alam ang pangalan kasi hindi natin ginagamit eh. Yung parang, cassette, yung cassette Lagi yung, kaya mo, minsan yan, bigisang umaga, kakanta yan, magugulat kami, hindi na natin kinakanta niya, alam niya. Natatanda, kaya convince ako dyan eh. Kaya pag tinaniman mo, sinabi mo dun sa asawa mo, halimbawa, ikaw alang utak. Tanim na tanim sa bata yon. Na nanay niya, walang utak. Kaya sasabihin niya, wala rin akong utak. Ano pa? Yung karakter nga, during yung habang ando na yung bata, pinanganak na, may makikita pa sila. Bukod pa yung nasa bahay bata, may makikita pa sila sa inyong dalawa. Yung ugali ninyo. Halimbawa, mainggiting ka, makukuha niya yun. O kaya naman madamot ka, makukuha niya yun. Pati yung mga sumpa at blessings, mai-inherit niya. Kasi it will be handed from their ancestors down. Anyway, hindi naman magagalit ang mami ko ngayon dahil nasa langit na siya. Sinabi ko sa mami ko, nung kausap ko na sa Australia, sabi ko, Ma, na-appreciate ko yung ginawa nyo at saka yung modelo yung dalawa ng daddy. Pero huwag ka pong magagalit ha. Marami din po kayong ginawang mali na hindi po ayon sa Bible. Itutuwid ko po yon. Sorry po, Mami. Hindi siya nagalit sa akin kasi alam niya. Now, ano ba ang dahilan? Bakit kinakailangan ng inner? Kaya yung iba ayaw ng mga ganitong session eh. Yung The Father's Love, yung mga ganong seminar, ayaw nila eh. Kasi ayaw nilang ayaw nilang matil yung buhay nila eh. Sabi niya, di malalaman nilang ganun ako. Wala na talagang choice. One reason is because of the tendencies na meron ka. Meron kang tendency to hurt people. Hurting people, hurt people. Basta ang tao, lumaking nasaktan, mananakit yan ng kapwa-tao. Tandaan mo yan. Kaya hindi ako magtataka na, meron akong ganun sinabihan. Sabi ko, alam mo, sigurado ko yan, nasaktan yan nung iyon ay lumalaki. Kaya ganyan yan, kung magsalita. Parang siya ang amo
Siya lahat ang masusunod. Yun ang orientation niya eh. Pinalaki siyang ganon na hindi kinukorek. Kaya huwag niyong ipipilit na mabait akong anak, mabait akong magulang, hindi ako namamalo. Ang sinasabi ko, ay, thank you, mabait ka palang magulang, hindi ka namamalo. Kaya papaluin kita. Hindi garantiya na pag hindi ka namalo, okay yung bata. Well, good, kung maganda. Pero sabi ng Bible, spare not the rod. Kasi pag hindi mo ginamit ang principle ng Bible, dadalhin mo sila sa kapahamakan. Kaya hindi masamang sabihan, oy anak, magtrabaho ka naman. Ha? Anak, kinakalang. Kaya yung ginawa ko sa mga anak ko eh. May natutuwa kami si Mia, nagluluto na apretada pa, yung mga ganon. Si Kim, ganon. Si Kevin, marunong magluto yan. Nagkusa talaga yan eh. Kusang nag-aral siya. Nasa atin yan, nasa ating magulang. Huwag mo silang palakihing tamad. Sasabihin mo, ang bait mo. Hindi ka mabait. Sabihan mo yung katabi mo, hindi ka mabait. Hindi mo tinuturuan ng tama yung anak mo eh. Ngayon, you cannot give what you don't have. Kasi nga, kaya ka pala ganun, kasi hindi ka rin binigyan ng magulang mo. Hindi ka rin naturuan. Okay? Parang tumatahimik kayo. Ha? Kahit tumahimik kayo, magsasalita pa rin ako. Kasi nakapapasok si Satanas diyan sa mga impure and unclean spirit. Dadalhin ka nito sa mga sumusunod. Ayan, unforgiveness, kawalan ng pagpapatawad, takot, insecurity, galit, bitterness, hatred. Siguro naman naiintindihan natin kahit English yun, hindi naman siya malalim. Inferiority complex. Yung mahihiyain ba? Ay, ikaw na. Lagi na gano'n. Parang damo makahiya. Pag nasagi. Di ba? Maraming ganun tao eh. Masagi lang, may narinig lang, tutupi na. O kaya, yung mahihiyain, inferiority complex ang tawag dyan. Mistrust, kawalan ng tiwala. Kasi yun ang natanim sa kanya eh. Nakapasok ito sa kanya. Jealousy, envy, gossip, slander. Gossip, di ba sabi ko sa inyo, LBM of the mouth? Kaya chismosa ka, kasi chismosa siguro yung nanay mo. Ganun lang yun. Kaya kung meron kang madidil at dinil mo sa buhay mo, ipag-pray mo na yung mga anak mo na huwag nang maulit sa kanila. Para yung mga kahangalan na yon, huwag na nilang daanan. Makaligtas na sila. This is one of the goals of the divine encounter. Ituro sa atin ang tama. Kasi sooner, pwedeng may mag-asawa, pwede pang magkaroon ng anak. Halimbawa, doon sa iba, hindi mo naayos, pero yung susunod na mga magiging anak mo, kung madagdagan pa ng isa, dalawa, maayos mo na. Ano pa? Bisyo. Sabi ng daddy ko nung araw, Larry, kunin mo yung mabuti, tapon mo yung masama. Kala ko tama yun. Nakikita ko siya ninigarilyo, kaya nanigarilyo din ako. Hindi siya nagalit sa akin. Pero good to know, good to understand na ang Lord ang gumawa ng paraan para hindi ako maging alipin ng sigarilyo. Pag nagsisigarilyo ako, nahihilo ko, tumigil ako, kusa. Hindi ako pumorma. Yun ba kasi kaya natin tumigil? Porma. Gusto nila pa ka ng lalaki sila. Pero ang totoo nun ay. Para daw patunayan na lalaki ka, kinakalang uminom ka. Sabi ko, saan mo nakuha yan? Saan prinsipyo yan? Saan mo ipapakita sa akin? Kaya para maipakita mo lalaki ka, inom ka. Kasi pinaiinom ako Hindi daw ako lalaki. Sabi niya, ibubuhos ko sa ito. Sabi pa naman sa akin, sabi ko, sige, buhos mo. Try it, sabi ko. Hindi naman niya binuhos.
Eh kung binuhos mo ba, ano gagawin yung pastor? Sinabi mo pa. Kung binuhos niya yon, tatakbo ako pa uwi, maliligo. May mabaho yun eh. Kaya may warning ang Galatians 5:19-21. Ito daw yung mga gawa ng laman na nagmamanifest. Fornication, pangangalunya, yun ang ano dyan eh. Adultery kasi, pakikiapid, pangangalunya. Yan ang general term sa lahat ng bagay kasalanan. Basta sexual sin, fornication. According sa Greek. Uncleanness, lasciviousness, idolatry, sorcery, yung pagsamba sa Diyos-Diyosan, karumihan. Hindi ko babanggitin, hindi ko alam kung okay kayo, familiar kayo dun sa term ng lasciviousness, ano? Medyo sa Bible, talagang nakalagay kung ano yung term. Kalibugan yon. Okay? Sorcery, yung paggamit ng mga mahika. Enmities, galit, strife, jealousies, yung kainggitan. Di ba? O pagsiselos pala. Wrath, galit, factions, divisions, parehas lang yan. Pagkakahiwa-hiwalay, pagkakabahay-bahagi, yun ang nakasulat sa Bible eh. Parties, yung mahilig mag-party, kasama pala yun doon. Envyings, inggit. Oh, di ba sabi ko sa inyo, ang inggit, nakamamatay yan ng relasyon. Drunkenness, pagka lasing, literal, pwedeng lasinggero, or drunkenness sa maraming bagay. Pero diyan, talaga yung pagkalasing sa alak. Revelings, yung pagsasayang sobra. And such like, of which I forewarn you. Tingnan nyo 2 beses binanggit yung forewarn. Pinapaalalahanan ko kayo. Even as I did forewarn you. So, very emphatic si Pablo. Ine-emphasize talaga niya na ang mga nagpa-practice ng mga bagay nito, hindi ka magmamana ng kaharian ng Diyos. Pero, issues ito sa buhay ng Kristiyano. Kaya nga, mapapansin mo, totoo yun eh. Kasi storer ito eh. Ito yung computer box natin. Kumbaga sa sasakyan. Ito yung ating CPU. Every experience we live through is stored in the brain. Kaya pag yung tao na abused, dinispise, inabuso, minaltrato nung siya ay bata, lahat ng ito, pwedeng, iba-iba ang pwedeng maging reaction, but karaniwan, condemnation at pagkabigo sa buhay pag sila lumaki. O yung iba naman, nagiging violente. So, yun yung mga tendencies. Kasi nakukuha yan namamana. Pangalawa ay because of rejection. Ano ba ang rejection? Ito lack of acceptance. Sa bahay, maraming ganyan. Sa tahanan, may favorite. Nauso yun di ba? Yung may favorite na anak. Hindi ko makalimutan yung kwento. Yung kwento ni Lolo Ben nung araw. Yung tatay, 3 buwan na hindi umuwi. Pag uwi, may mga pasalubong sa lahat. Except for one. Doon sa isang anak niya. So, hindi nakapagpigil yung bata. Tay, binigyan niyo po silang lahat. Bakit po ako wala? Saan po yun sa akin? Sabi niya, ikaw, pangit ka. Bobo ka pa. Diyos ko, marinig mo yun sa tatay mo. Lalo pag sinabi niyang, hindi naman kita anak Kahit pabiro, don't ever do that. Ako, I was healed. Kasi natawag ko kung anak ng kapitbahay. Bakit? Siguro, dahil alam niya, yung mga kapatid ko mapuputi. Ate ko, kuya ko, si Joey, maputi. Ako lang ganitong kulay. Hindi nila alam na black is beautiful. Hindi naman ako black. Hindi ako black. Pero si Ben, maitim ako compared sa mga kapatid ko. Kaya tinawag akong anak ng kapitbahay. Nagkamali. Pero binawi naman niya. Mula noon, akong minahal niya. Yung 3, hindi.
na kapatid ko. Ako na lang ang minamahal. Laging akong hinahanap. Binawi talaga niya. Lola ko yun. Hindi lola sa daddy, mami, sa ibang kamag-anak. Pero lola rin tawag namin. I was healed. I have to be healed. Kasi hindi pwedeng hindi. Kasi feeling mo rejected ka eh. Kaya yung bata, tapos sabi ng tatay, sige na nga, ayun, inabot. Kahit ano lang inadampot. Dinala ng bata hanggang paglaki. Kala niya ang Diyos ganun din. Kaya hindi niya masamba ang Diyos. Kahit anong gawin niyang pagsamba sa Diyos, hindi niya magawa. Bakit? Rejected siya. Ang rejected person, siyempre, hindi tinatanggap. Kaya karaniwan, opposing yan lagi. Oppositor. Basta may mga tao sa grupo mo, yung oppositor, yung lagi nakakontra, hindi malayong ni-reject yan. Hindi siya fit. Hindi niya matagpuan yung kanyang sarili sa grupo. Nangangapa siya. Naghahanap siya lagi ng mga tao na pwedeng tatanggap sa kanya. Kaya ito ay isang tinuturing na one of the main causes of wounded spirit. Kasi basically, galing yan sa lack of love. Kaya ka na-reject kasi hindi ka mahal. Kaya sa church, huwag natin gagawin yan. Sa bahay na nga nila, rejected siya. Sa trabaho, rejected na. Pagdating ng church, rejected pa rin siya. Walang pumapansin sa kanya. Kaya ayaw ko yung may bagong dumating, tapos hindi nyo papansinin. Lalo yung mga waywab at saka acts. Dapat unay nyo aasikasuhin yun, bago yung mga kasama nyo. Hindi yung puro yung mga kasama mo, kayo, yung masaya kayo, no? Siya naman, sabihin niya, ganito yun pala sa church. Hindi ako pinapansin. Gawin natin na ang church ay healing center ng mga reject sa mundo. Amen? Sarap ano? Oh. Ako kasi hindi ako ni-reject sa GIA. Naging in ako sa GIA. Kaya minahal ko ang GIA ng gano'n. Kasi ang tao nga, nilikha para magbigay ng affection at tumanggap din naman. Two-way process yan. Affection is always two-way. Punta at saka babalik. Nagbigay ka, babalik sa iyo. Kaya pag ang isang tao hindi nakatanggap ng pag-ibig, hindi rin siya makapagbibigay nito. Eto na, tinan mo yung resulta. Sa akin kayo nakatingin, sa screen tingin kayo. Magiging agresibo yan. Magiging violente. Magiging rebelde. Madidepress. Dalawa yan, both positive, puro negative pero deeper yung isa. Yung isa, violente. Yung isa naman, depressed. Sad and bitter. Kaya dapat, pag sa church, hanapin mo kung sino yung hindi pinapansin. Yan, nakatayo lang doon, nag-iisa, lapitan. Huwag tayong namimili ng tao. Ano pa? Emptiness. Ganun din. Kasi wala siyang nasagap sa kanyang mga magulang. Walang affection na nakuha. Ano pa? Kaya mahalaga na ang magulang, tayo ang nagbibuild ng bridges. Hindi tayo ang nagbaburn ng bridges sa mga anak natin. You build bridges. Ikaw ang nagtatatag ng tulay ng komunikasyon sa iyong mga anak. Mag-spend ng time. You may not be perfect, but at least you spend time. Marami kayang ganyan, mga istorya ng mga anak na nireject ng magulang. Walang panahon. Puro barkada. Kung sino yung kasugalan, kainuman, andun. Masaya pag andun. Pag yung anak ang lumapit, hey, istorbo ka naman. Merong isang bata, ganyan nangyari. Inutusan ng nanay, tawagin mo na yung tatay mo, alsa tayo.
Nagtatrabaho sa computer yung tatay. Sabi ng tatay, "Storbo ka, ha? May ginagawa ko." Sino malaman kung sino yun? Pastor yun. Kung minsan nagiging dahilan natin, pastor ako tatrabaho ko. Well, wala kang masama doon. Alam mo, mula nun, pag inuutusan siya ng nanay niya, napuntahan yung tatay niya, ayain kumain, takot na takot yung bata. Na-reject kasi siya. So, dapat nga, palakasin mo yung relationship and friendship mo sa iyong mga anak. No. Kaya may mga bagay na dapat natin tandaan para magkaroon ng complete restoration. No. Kasi ang rejection, normally ganito nangyayari. Tingnan nyo, from the womb pa lang meron ng rejection . Bakit? Kasi because of unwanted pregnancies. Hindi ko naman kasi gusto ito . Sagap na sagap ng bata yan. Kasi nagkataon lang . At kasi nabuntis . Maririnig ng bata yan sa loob, sa bahay bata. Wrong timing, out of wedlock. Tapos cannot afford to feed the baby. Kaya ayaw niya. Kaya may mga magulang na binibenta o pinamimigay yung anak. Sakit kaya nun, ano? Merong isang nanay, hindi ko lang taga saan siya, na napanood namin sa TV. Lahat ng anak niya, iba-ibang tatay. Kahiwa-hiwalay sila. Finally, siguro na-realize niya yung mali niya, nag-wish siya na sana magkita-kita sila. Alam mo, grabe, nakakaiyak yung pagkikita-kita nila . Sobra yung isang anak niya, na anak niya sa isang Indiano. Niyakap siya ng niyakap, talagang pinatawad siya ng anak niya . Naging very open siya. Ano pa? Hindi lang sa bahay bata, ha? From birth. Kasi lalo pag ang bata, pinanganak na may depekto, yung pingas yung ganito, o kaya may depekto sa mata, o depekto sa tenga, o whatever, yun ang binigay ng Lord sa iyo . Kaya si Jed, hindi namin pinaramdam kay Jed na parang rejected siya kasi autistic siya . Ito, yung kamukha yung parents expecting a boy or a girl. Yun nangyari kay Dane. I was expecting a boy, girl pala. So as we grow up, nagpapatuloy yung rejection. Ito pa, tinan nyo, ang dami kaya nito. Habang lumalaki ka naman, may favoritism kasi sa bahay nyo. May comparison. Hindi ka kamukha ng ate mo, marunong ikaw, bobo. Kino-compare, ano? Ito, hindi ko pinag-compare yan. Kasi kanya-kanya sila . Kanya-kanya sila. Adoption. Kasi nga, inadapt lang. Nararamdaman niya kasi inadapt ka lang . O kaya naman, inabando na. Nag-divorce yung magulang. O kaya inabuso. Rejection din yan . Physical abuse, verbal abuse. Rejection din yan . O kaya biktima ka ng mga circumstansya na hindi inaasahan. O kaya kamatayan. Lack of affection or distant parents. Yung may narinig ko. Sabi niya, I am single. Sabi ng babae, I'm single. Actually, parang ang sinabi niya ay non-resident husband. Kasi magkahiwalayan sila. Ang tawag niya, non-resident husband. Alam mo yung mga anak, talagang mararamdaman nila yan . Oo. Lalo kung hindi man lang nagpapakita o kahit paano. O kaya naman ay lack of communication and no time. Ano ang resulta ng rejection? Tingnan ninyo kung gaano karami
ang bunga nito. Ayan o, aggressive, violente, rebelde, nadidepress, mapait. Mapait siya. Matatakutin, matigas ang ulo, laging guilty, inferior, merong poor self-image, nakikipagkompetensya. Meron sign ng rejection yan. Pag nakikipagkompetensya yung anak sa isang anak, sign of rejection. Defensiveness, yung laging, hindi naman yung laging nakakontra ba, na hindi daw siya ganun. Distrust, nagiging perfectionist siya. Meron jealousy, disrespect. Nagiging bunga ng rejection yan. Kawalan ng pag-asa. Ito, tatawa ko dito. Overdressing. Sign pala yan na ikaw ay rejected. Yung pinipilit mo magpaporma, pagandahin yung sarili mo, mag-overdress ka, siguro mga 4 na patong, overdress yun. Hindi, prioridad mo lagi damit. Doon mo ibinubuhos yung feeling mo ng rejection. Dinadala mo sa damit. O kaya dinadala mo sa ibang bagay. Bili ka ng bili ng kahit anong bagay. Kahit wala namang sense. O yan ang babantayan mo. Yan ngayon ang tingnan nyo sa inyong sarili, ha? Now, we need healing from rejection. Anong dapat gawin? I-identify mo yung posibleng dahilan ng rejection para makuha natin yung ugat. Bakit ka ganyan? Hanapin mo. Doon sa mga binanggit natin kanina. Then, confront the past. Harapin mo talaga. Head on. Face to face. Huwag mo talikuran yung katotohanan. And then, sino yung nakasakit sa'yo? Huwag kang matakot. Huwag kang matakot na sabihin ito. Kasi si Jesus, ni-reject din para sa atin. Siya yung living example natin. Kaya huwag kang magtaka. Bago pa man siya pinanganak, sa Matthew 1:18 and 19, ni-reject na siya. Hindi ko na babasahin yung mga verses para mabilis tayo. Pakibasa na lang nyo. Doon sa Matthew 2:3 and 16, he suffered rejection nung siya pinanganak. Kasi si Herod na-disturb, kasi para bang meron yatang papalit sa kanya. Na-insecure siya. Kaya ang ginawa niya, pinahanap niya kung sino yung bata. Kaya lahat ng bata pinapatay sa Bethlehem. Basta bata, 2 years old and under, pinapapatay niya. Grabe, no? Grabe ang rejection yan. Ano pa? Nireject din siya ng mga Hudyo. Ayaw siyang paniwalaan. Saan nakuha nitong taong ito yung kanyang kapangyarihan, at karunungan? Nireject siya sa halip na tanggapin yung kanyang ginagawa. Ano pa? Nireject din siya ng mga Jews kasi sabi nila, hindi ba anak lang ito ng karpintero? Di ba, ganun tayo. Meron tayong tendency ganun . Anak ka lang naman sa ganun . Sa Matthew 13:53-58, sabi ni Jesus, only in his hometown and in his own house is a prophet without honor. Tinanggihan siya ng mga Hudyo. Pati mga alagad niya, iniwan siya, particular si Peter. Di ba sabi niya, hindi ko kilala yan. Ay, di ba kasama ka? Kasama ka ni Jesus? Hindi ko kilala yan. Hanggang sa tuminawak ang manok. At natupad yung mga prophecy. Nireject din siya nung isang magnanakaw dun sa sa krus, di ba? 2 magnanakaw yun sa magkabila niya. Iligtas mo kami. Rejection na yun . Parang alas ang paniwala. Kaya sabi nung isang magnanakaw, huwag mo naman siyang ganyanin. Wala naman siya napako, walang kasalanan. Tayo karapat dapat lang kasi makasalanan tayo. Kaya sabi niya kay Jesus, huwag mo akong kakalimutan pag nandun ka na sa paraiso. Anong pangako ni Jesus? Today, you will be with me in paradise. Hindi niya kasi ni-reject si Jesus.
Oh. And the greatest pain Jesus felt ay nung siya inabandon na. Inalaw lang, hindi actually complete abandonment, kundi inalaw lang ng Diyos Ama yung nangyaring yun. My God, why have you forsaken me? So makikita mo na mula sa ating pagka-conceive at pagkapanganak, walang mistake sa atin. Huwag ka magreklamo bakit maliit ka, bakit yung mata mo malaki, bakit yung ilong mo sarat, pango, whatever, bakit ka piki, bakit ka may diferensya, yung tenga mo nakaganon. Okay? Di ba? Bakit ka maitim? Ako, I have to be delivered from that idea. Bakit ako maitim? Ba't yung mga kapatid ko, mapuputi? Ba't ako lang maitim? Later on, I realized, asset pala yung maitim. It became an asset to me. Oh. Dahil doon, napangasawa ko ang pinakamagandang babae sa balat ng lupa. Siguro kung hindi ako maitim, baka hindi si Tess ang napangasawa ko. Oh, totoo yun. Salamat sa Diyos. Kaya huwag kayong magre-reklamo na bakit ganyan ka, bakit kulot ang buhok mo. Gusto mo yung ribbon, yung straight. Straight pagkatapos after 2 weeks, gagalit ka. Oh. Huwag ka magreklamo, bakit hindi ka maganda? Nasa tumitingin yung ganda. Kahit ang tingin mo maganda ka, kung tingin ng tao, pangit ka. Wala kang magagawa. Oh, ako tinanggap ko na ito eh. Uy, nasaan yung asawa mo? Sabi sa akin ng doktor. Andyan o. Siya ba? Kala ko kasi anak mo eh. Gusto ko. Kung malapit-lapit lang yung sinelas ko sa akin, tinuktok ko dun sa doktor eh. Lately lang yun ha, kailan lang yun. Ilang araw lang nakakalipas. Sa akin, okay na ako dyan eh. Diyan sa Malikaban, yung Malikaban na yun, talaga may kasalanan sa akin yan eh. May umaten dyan, lumapit sa akin, Pastor, anak mo? Sinipat ko kung sino. Diyos ko, maliwanag namang asawa ko ito, pero anak ko daw. Sabi ko, alam mo, kung malapit ka lang dito, natuktok na sa ulo mo to. Wala, tanggapin na natin. Sabi na, nauubos na raw ang buko. Wala akong struggle dyan. Talaga nauubos eh. Kaya ikaw magpasalamat kami, buhok ka pa. Kahit maliwanag yan, okay lang yan. Let your light shine. Tandaan mo, ang ating Diyos ay paternal and maternal God at the same time. Siya lang ang makapupuno sa lahat ng ating pangangailangan. Palakpakan natin ang Panginoon. He suffered rejection for you. Psalm 22:10. From birth I was cast upon you. From my mother's womb, you have been my God. So para magkaroon ng true healing, mga kapatid, ngayon, kinakailangan magsimula tayo sa proseso ng broken-heartedness. Maging broken ka. Huwag mo nang ipagtanggol ang sarili mo. Hayaan mo nang mabiyak ka. Kasi ang gusto ni Jesus, pag hindi ka kasi nabiyak, hindi siya makapapasok sa iyo. Buksan mo siya ng pintuan. Yung brokenness is the door for God to work inside. Hayaan mo siyang pumuno ng iyong mga kahungkagan sa iyong buhay. Amen? So, ito yung mga gagawin natin. And by the way, before that, huwag nating hayaan to. Ito yung magandang points din na i-discuss. Hindi ko na siya masyadong di-discuss kasi napakadali lang. Galit. Yung walang control na galit. Kaya kung ano-ano sasabi, nagagawa mo. Blaming others. Yung mahilig kang manisi. Yung dapat tanggapin mo na things happen not by accident. Heartful words. Mahilig kang magsalita. Ako nung araw, ganun eh. Ako magsalita ng heartful words. At marami ako nasaktan. Physical abuse.
Ito ang iiwasan natin. Kung nagawa mo bilang magulang, iwasan mo na. Kung may mga anak ka na nagkaanak na din, paalalahanan mo sila. Iwasan itong apat nito. Ito yung mga malalaking epekto sa buhay ng isang bata. Now, ano ang mga steps towards restoration? Okay? Una, magpatawad ka from the bottom of your heart. Yung naka-offend sa'yo, yung nag-reject sa'yo, at yung nagdala ng mga malalalim na sugat sa iyong puso. Magpatawad ka. Kaya kung ikaw yung offender, humingi ka ng tawad. Ikaw yung na-offend, magpatawad. Yun yung sinasabi ng mga verses. Ano pa? Huwag mo nang hawakan yan, pilitin pang hawakan. Sa iyong puso, yung kapaitan, resentment, yung nagsisisi ka, yung gano'n. Hatred and rebellion. Huwag mo nang hawakan yan. Bitawan mo na ngayon. Mula ngayon, bitawan mo na. Amen? Hindi makatutulong sa iyo yan. Hindi nakakabuild ng relationship yan. At the same time, patawarin mo din yung sarili mo. May mga tao, hirap na hirap patawarin yung sarili. Laging guilty. Patawarin mo yung sarili mo. And then surrender yourself to Jesus completely. Okay, sabi ko nga sa inyo, ang proseso ng inner healing through brokenness. Kaya, yung kanina, okay, steps towards restoration, yung binanggit ko. Ngayon naman, steps towards inner healing. So, anong gagawin mo? Ask the Holy Spirit na maalala mong lahat yung mga tao na nakasakit sa iyo. Vision, pinakita ng Lord sa akin. Lahat ng taong nakasakit sa akin, isang side, vision ng mga taong nasaktan ko. Pinatawad ko dito, humingi ako ng tawad dito. Kaya lumaya ako dun sa sakit ko. Yun ang ginawa ko. Kasi yun ang impression ng Lord sa akin. Larry, nagpipray ako, hirap na ako, and then the Lord showed me a vision. Maliwanag na vision, mga mukha ng mga taong nagpagalit sa akin, nakasakit. At yung kalahati, mukha ng mga taong napagalit ko at nagalit sa akin. Ano pa? Magpatawad. Uli na, ando na naman yon. Yung mga nakasakit sa iyo, yung mga nag-reject sa iyo, na nagdala ng kapaitan, galit sa iyong puso. Ano pa? Aminin mo na ikaw din may mga ill feelings ka o offenses sa ibang tao. Dapat mo siyang bitawan. Hindi mo maintindihan, ba't inis ka sa kanya? Antindihan yung sabihin? Hindi mo maintindihan, ba't ka naiinis? Basta nakita mo naiinis ka. Basta naiinis ka lang. Na-open ka sa kanya. And then forgive yourself, and again, surrender yourself completely to Jesus. Kasi a healthy heart, ibig sabihin, isang pusong pinagaling. Heal the heart means healthy heart. Pag ang puso mo gumaling, magiging healthy yan. Kahit sa literal, pag may diferensya ang puso mo gumaling, healthy ka. Pero pag sa spiritual, ganun din, sa bagay, sa loob, kung meron kang mga inner hurts, inner wounds, hindi mo yan in-address, hindi healthy ang puso mo. Okay? So ito ang gagawin natin ngayong araw na ito. Sige, ganito. Magharap yung camper at saka yung facilitator. I hope na natandaan yung lahat yung tinuro, ha? Hello? Yung mga causes ng inner wounds, tendencies and rejection, ano yung mga bunga, ano yung mga dapat gawin. Ipuproseso natin ngayon yan. Okay? So magpapatawad sa mga taong nakasakit sa iyo, yung naka-offend sa iyo, magpapatawad ka. Aalalahanin mo sila, i-release mo na sila sa Panginoon.
Then patawarin mo yung sarili mo. Okay? Mahirap ba yon? Napatawarin ng sarili? Hindi naman siguro, ano? And then, isurrender mo uli ang sarili mo sa Panginoon. Okay? Yun ang gagawin natin. Kasi mamaya, ipa-final natin doon sa next subject lahat ito. Doon natin ipoproseso ng buong buo lahat ito. Dito, specific muna, ano yung mga issues sa buhay mo. Aminin mo. May tao kang kagalit, patawarin. Alalahanin mo, galit ka sa nanay mo, galit ka sa tatay mo. May mga umaatin, galit pala sa tatay, galit sa nanay, galit sa tiyahin. Oh, mahirap. Kaya pala ganun ang nangyayari sa buhay mo. Parang walang nangyayari. So, iyan ngayon ang gagawin natin. Ha? Magiging open kayo. I'm going to give you hanggang 10 minutes para dyan. I-open mo na lahat doon sa iyong facility ito. Okay? Hello? Alalahanin mo kung naramdaman mo ni-reject ka ng bata ka. Alalahanin mo yon. Ano naging bunga nito sa'yo? Naging rebelde ka ba? Naging mapait ka ba? Napuno ka ng kapaitan? Okay, go! You have 10 minutes to do that.